Iginit ngayon ni Senadora Amy Marcos na ang planong pagbabago sa saligang batas ang nasa likod umano ng lahat ng pagtatangka na muling magpalit ng liderato dyan sa Senado. Layunin umano ng charter change na pahabain ang termino ng Pangulo, mga senador at mga kongresista. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ano nangyari dyan? Alex, muling nagbangayan itong mga senador sa plenaryo matapos ngang ipalabas ni Senator Amy Marcos yung isang video presentation kaugnay doon sa umano'y planong pagpapalit ng konstitusyon. Tinawag naman yan, Alex, na propaganda at fake news ng mga miyembro ng minoriya at pilit na ipinalis sa record ng Senado. Term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Yan daw ang niluluto ngayon ng ilang mga senador at kongresista, kaya nais nilang muling makuha ang liderato ng Senado. Sa video presentation ay pinresenta ni Senator Amy Marcos sa plenaryo. Sinabing nangyari daw ang pag-uusap kaugnay sa charter change sa isang hotel noong April 22 sa pagitan ng nooy dating Senate President na si Senator Vicente Sotto at House Speaker Bogie D. Base daw sa usapan, ang pagpapalit ng 1987 Constitution ay gagawin sa pamamagitan ng Constitutional Assembly bukod sa term extension at no election sa 2028. Layunin daw ng pagpapalit ng konstitusyon ang pagpapataas ng age requirement ng Pangulo mula 40 hanggang 50 years old upang hindi makatakbo si Vice President Sara Duterte. May panukala rin daw na pababain ang edad ng Pangulo sa 35 years old upang makatakbo naman ang pamangkin ni Sotto na si Pasig City Mayor Vico Sotto. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Agad namang kinontra ng mga miyembro ng minority bloc ang laman ng video presentation ni Senator Amy na tinawag nilang propaganda at fake news. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, hindi siya sang-ayon sa Chacha, kaya hindi raw tama na siraan sila sa pamamagitan ng opinionated video. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Inday badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber. Because I'm not Maca Marcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video. Sinigundahan naman ni Minority Leader Senator Vicente Sotto III ang mosyón na alisin sa record ng Senado ang laman ng video. Bagaman inamin niya na totoong nagkausap sila ni Speaker D kasama si Senator Panfilo Lacson. Ito raw ay usapan lang ng magkakaibigan. Hindi rin daw niya sinang-ayunan ang pahayag ni D ukol sa pagkakaroon ng Regional Senate Representation. I have never been in favor of Chacha. Charter change. Kailangan natin character change. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang. Sabi ko, at yun may ingest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senador, 30.
Bakit sa atin 40 and 35? Naniniwala naman si Senator Panfilo Lacson na posibleng siya ang tinutukoy na source ni Lito Banayo na nakasama niya raw sa isang kainan kung saan naikwento niya ang ukol sa usapan ni Soto at Di. Walang out of wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. Tinawag naman na hausyaw o peke ni Senator Raffy Tulfo ang ipinalabas na video ni Senator Amy, kaya tama lang daw na alisin ito sa record. Magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Mariin namang tinutulan ni Senator Rodante Marcoleta ang motion ng mga taga-minorya. Sabi niya, wala raw itong pinagkaiba sa mga binitawang banat sa kanya sa plenaryo kamakailan. Pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Pinakiusapan naman ni SP Cayetano si Senator Amy na sa halip na strikeout, i-withdraw na lang ang laman ng video. I-withdraw instead of ipa-strike off. Bakit po? Nakalagay kasi sa rules natin, any statement, and I paraphrasing, no, that offends a senator or the institution. No, so theoretically, may sabihin lang aking kaibigan Senator Migs, even if it's correct o hindi. It's the reason for this rule. Yeah. No senator under any circumstance shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Alex, kasunod niyan, tiniyak naman itong si Senator Mig Zubiri na hindi siya papayag na walang mga gaganap na eleksyon sa 2028. Katunayan, siya raw ang lumaban noon sa People's Initiative para pigilan yung pagpapalit din ng konstitusyon. Kasabay niyan, iniurong na rin ni Zubiri yung kanyang motion na strike off sa record ng Senado yung video nitong si Senator Amy Marcos. Alex. Okay, Mar, dun sa naging pagtugot ni Senador Amy Marcos na i-withdraw yung kanyang presentasyon, parang sinasabi ba niya na hindi totoo yung kanyang mga inilahad doon sa Senado? Hindi naman, Alex, no, ang sinasabi, sinunod niya lang itong suggestion sa kanya ni SP Cayetano dahil nga ang gusto ng mga taga-minorya totally strike off sa record ng Senado yung presentasyon. Pero minabuti ni SP Cayetano na sa halip na strike off, i-withdraw na lang itong laman ng video nitong si Senator Amy Marcos. So ibig sabihin nun, withdraw pero walang gagawing investigasyon kung talagang totoo at may alam itong si Senadora Amy Marcos na may ganun ngang mga senaryo na darating sa 2028. Well, hindi natin alam, Alex, kung ano yung magiging susunod na hakbang dyan. No? Usually kasi pagkatapos ng mga privilege speech ay isinusumite yan sa Committee on Rules. No? At usually nagkakaroon ng investigasyon kasunod na mga laman ng mga privilege speech na yan. Pero sa pagkakataong ito, marami kasi, Alex, doon sa mga miyembro nitong minority bloc yung tumutol at nagsabi na puro aligasyon lang daw at propaganda at fake news yung laman nung nasabing video. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan po sa Senado.